Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapunto sa nakaantabay sa ating live dyan sa YouTube o sa Facebook. Ngayong hapon po na ito sa ating segment po straight to the point, may tatalakayan po ako. Yung nangyari po sa amin ni Dan Maasin kamakailan lang, kung saan is siya ay pumasok at sinalo niya ang dapat sana kay Alvin Sanchez ko ginawa, sinalo niya. Kung saan kaming dalawa ni Dan Maasin ang nagkainitan, no? Ayan, magandang talakayan to. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayan, so ang nangyari ganito, nagsimula kasi ito sa isang post nila sa Facebook kung saan ganito ang kanyang sinasabi. Pakita ko lang sa inyo yung yung kanyang sinabi narito. Ito ang sabi niya sa kanyang post, sa kanyang suklan nato ang simbahang Katoliko nga nagtabon sa kamatuuran dinha sa Biblia nga pulong sa Dios tungod ka ang ilang mga bakak ilan ang gipadako og kiniwala na nila ang Biblia. Yan isa yan sa mga natin sa kanyang post at meron ding siyang post doon sa kanyang Kamatuuran Ibutyag Ministry kung saan sabi niya sundalo sila ni Kristo kaya wala silang aatrasan pagdating sa pagkikipagbaka sa larangan ng katotohanan. Ako naman ay nag-comment naman doon. Sabi ko sa kanya, baka pag pinasok kita, gaya ng dati, nagbibingi-bingihan ka. Bakit? Kasi dati ko nang pinasok yan, nagbibingi-bingihan. Eto. Naririnig ka rin. Okay, naamang ko hindi. Bakit ka mo sagot yung gusto ko marinig nila yung mga sagot mo. Sa mga tanong ko. Di kayo na po masyado imo madunggan akong imong tingog, bro. Okay, mga igsoon para yun ta. Kunwari pa to. Kaya naamaning manglawgaw. Yes. Magbuot ra bagid kung unsa ako ang magtatanong lang naman ako, bro. Wala, ako lang mag-isa rito. Kaunahan nimo. So, mas unahon pa nako ni kay ngano man. Ay. Ayaw ako pakinggan. Ayaw niya akong pagbigyan. So, pansinin mo naman ako, nasa loob na ako Madar, nasa loob na ako, pansinin mo na ako. Kay gisugo ta sa Ginoo. Pansinin mo na ako, may tatanong ako sa iyo. Magbaton. Una man ni nagyaw-yaw. Pansinin mo na ako, kanina pa ako nasa loob, ako lang mag-isa rito. Naku, kaya atang pansinin ako Brother Sundo. Sabi ni Nick Sanario, takot man, basta ganyan. Kuan bro ba nga? Hoy. Tagaan ta ka na kong panahon. Hanggang kailan? Hanggang yung mga pangutana So hihintay ko matapos yan. Kung matapos ka ng 8:30, doon mo pa ako papansinin. Masuko de ka. Yes. Yes, talaga. Kanina pa ako ito, yung live ko nito, pakikinggan ka lang sa buong live ko. Okay. Sakto, dali. Una nga, utroha lang na nang imuhang lokasyon nimo diha kay di nako ka madunggan na kay kusog kayong uwan. Imo na lang nadunggan Usbo na lang nako, bro. Usbo na lang nako kay total madungog man pud ka diri pod sa akong live. Akong live karon dagan nang nalantaw. Sige usbo na po nako Tinuod ba nga ang gisulat sa mga propeta may tungod ni Kristo nga siya kinahanglang mamatay? Mao ang iyang gituman. Sakto ba o sayop? Ora, kondisyon na po. Sakto ba o sayop? Tunggi imuhang pagputan na kay kusog kay Juan. Sakto ba o sayop? Di bang ka siguro sige, usbo na lang nako. Usbo na lang nako. Kaning sinulat ni propeta Isaiah sa Isaiah 53:1 ngadto sa 7. Kani nga yang sinulat may tungod ba ni Kristo o di ni may tungod ni Kristo?
Di madunggan ako lagi mong tingog lagi gyud. Di na madunggan. Di na ko madunggan nimo nga gabiit man ka diha. Ayun, so yun ang style ni Alvin Sanchez, pabingi-bingihan effect. Hindi daw niya ako marinig, malakas yung ulan. Pero naka-headset siya niyan, malaki pang headset niya. Kasi gumagamit siya ng V8 sound card, so posibleng hindi ako marinig. Ngayon, yung mga live viewers na naririnig naman ako, sabi ni Cirilo Castro, napakaliwanag ng linya mo bro Jando. Bingi-bingihan lang yan. So sabi ko sa kanya, baka magbibingi-bingihan ka na lang. Yun ang nangyari. So, dahil doon, sabi niya, pumasok ka dyan do. Baka mapahiya ka lang. Pag ako sinabihan ako na baka mapahiya, mas lalo akong nasa-challenge niyan. No? Pag sinabi akong baka mapahiya lang daw ako, mas lalo akong nasa-challenge niya. Kung talaga mapahiya ako, di kasalanan ko. Pero sa akin lang, gusto kong na yung sinabi niya totoo yun at hindi trash talk. Yan nangyari, talagang pinasok ko ng gabi. At nang pinasok ko, bigla pala siyang nagpatawag kay Dan Maasin. Nagsumbong siya kay Dan Maasin pa. Maaga siya nagsumbong. Yes, si Dan Maasin nandun nakaantabay kaagad. Nang sinabi ko, papasukin mo na ako. Si Dan Maasin agad nag-comment, ako rin, papasukin mo rin ako. Ako ang haharap dyan. Ba't si Dan Maasin ang harap sa akin? Programa yan ni Alvin Sanchez. Programa niya Ba't si Dan ang haharap? Tingnan nyo anong nangyari. Wake line na John. Uy, nisulod na si John do. Chat sa diha, brother John do, magkondisyon sa ta, anak ka musulod. Kay pasudlon ta ka. Ayaw pag binastos kung musulod ka. Ayan. Ang sabi niya dyan, bastos daw ako. Hindi ako kailanman naging bastos sa mga kausap ko. Ang sa akin lang kasi pag ako nagtanong, dapat sagutin mo. Kasi pag nagtanong ako ng 1+1 tapos pupunta ka bigla sa araling panlipunan, natural, magre-reklamo ako. Bakit? Sinasayang mo lang kasi ang oras. Sinasayang mo ang oras. Pero kung sagot naman diretsyo, follow up. Ganun naman talaga ako Tingnan nyo ito Magkakatalakayan kami ni Dan Maasin dito. Pag yung tanong ko, sinagot niya, next question. Ganun ako. Pero pag yung tanong ko, paligoy-ligoy yung kanyang sagot, inuulit-ulit ko yan. Pag yung sagot niya, inuulit-ulit niya na hindi na nga tama ang sagot, dyan na kami magkakagulo kasi hindi niya ako madadala sa paligoy-ligoy niya. Tingnan ninyo ang nangyari. Okay. Pasudla na si John do. Kay, matod pa niyo. Si Dan Maasin. Pasudla si John do. O pasudla po bro. Okay. Inana mo ko ikauban. Ayan. Nagkalakas loob na si Alvin Sanchez na ako'y papasukin dahil andyan si Dan Maasin. Si Dan Maasin daw ang sasalo. Kaya yun. So si Dan Maasin ang aking pinasalo kasi yun ang kanyang ang kanyang gustong iharap sa akin. Si Dan Maasin, hindi niya pala kayang lumaban. So ang ginawa ko, tinanong ko si Dan Maasin ng malinaw. Ito ang unang tanong. Simple naman kayo, bro. Bro, simple naman kayo. Aron dili ko magsigig reklamo. Di ko magsigig balik-balik. Ano ko pangutan na, tubago ni mo. Ano ko 1+1, tubag to. Ay, tubag science. Magbuot man ka. Ang pangutana ba? Dito mo layo. Tingnan nyo yan ha. Ang sabi ko sa kanya, para hindi ako magre-reklamo, pag nagtanong ako ng 1+1, sagutin mo lang to. Huwag kang tumakbo sa science. Ang sabi niya, magbuot man ka. Kung sa Tagalog pa yun, anong pakialam mo? So, ganyan sila sa pagsumagot. Ang tanong ko, 1+1, sasagutin ka ng science or araling panlipunan. Malayo, napakalayo. Ang gusto niya kasi, pag sila, tanong ko ng 1+1, Brother Alvin, anong sagot? Sasagot sila, science. Ang gusto nila, kahit yung kanilang sagot is not, hindi siya responsive sa aking tanong. Ang gusto nila, tanggapin ko pa rin kahit hindi siya responsive sa tanong. Irrelevant ba? Ipatanggap pa rin nila. Ayaw kong kondisyon
Oh, ay ko kondisyon eh kay ngano man. Mangkondisyon manggug ka. Kung unsa ako itubag, dawaton pud nimo. Ayan o. O, narinig nyo ha? Pag siya sumagot, kahit ano pa yung sagot niya, kahit science pa yan, sa tanong na 1 plus 1, kahit sumagot pa siya ng science, tanggapin ko lang daw. Ano ako? Magpapauto? Sanay na sila kasi na utuin yung kanilang mga kausap. Ako pa uutuin nyo, galing ako dyan. Hindi ko tatanggapin yun. Siyempre, ano ba siya? O ngayon, nag-interrupt si Dan Maasin. Eto. Nakoy pangutana ni mo bro ha. Ingon man ka magisgot ta about magisgot ta about sa bersikulo. So atong una ako gisgot ni kuan bro kaning nasa Daniel 7:7 bro ba. Koy tubag sa imong pangutana bro Jando. Ngayon, nakita ninyo? Nag-interrupt si Dan Maasin. Ang tinatanong ko si Alvin Sanchez, bigla nag-interrupt si Dan Maasin na siya daw ang sasagot. Siya ang sasalo. Pagbigyan na lang natin. So, tinry ko sa kanya. Narito ang unang tanong. Sige, Maasin may ipakuli. So, si Maasin na lang ang pangutanon. Okay, ito na. Kani bitaw koan? Kaning Daniel 7:7 bitaw? Dugay naman yung sa isbutan yung signing may tungod sa balik-balik lang magud sa inyong libro nga kanang koan. Mutan na lang jud koan Kaning nasa Daniel 7:7 nga ikaupat nga mananap. Sige pasabutan Yan. So, tinanong ko siya. Dahil siya yung pinasalo Dan Maasin. Yung nasa Daniel 7:7 na ikaapat na hayop, ano ang ibig sabihin nun? Yan ha. So dito, hinihingi ko yung sagot ni Dan Maasin. No, Dan Maasin siyempre. Hinihingi ko yung sagot niya rito ngayon. So, pag ito sinagot niya ng tama, move ako sa second question. Pag ito sinagot niya ng paligoy-ligoy, ibabalik ko yung tanong. Ganyan talaga ako pag ako yung nagtanong. Yayo ko yung pinaiikot-ikot ako sa palad yan ang unang tanong. Anong sagot Dan Maasin? Ang ikaupat nga ginharian diha. Ang kanang ikaupat nga ginharian nimong gitumong bro. Sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Okay. Sa doktrina sa Seventh-day Adventist o sa connection sa Daniel chapter 2 mao na ang ginharian sa Roma. Ayun. So, ang sagot niya, yan ang kaharian ng Roma. Yan ang gusto ko, yung sumasagot sa tanong. Pag sumagot na ba sa tanong, paiikutin ko pa ba o next question na? Pakinggan nyo. Okay. Yan. Mo nang gingharian sa Roma. Kaning pulo kasungay nga nagkaulog ag pulo kahari, unsa man ni siya? O ayan, nakita ninyo? Di nag-follow up question ako. Ganyan lang naman ang sikreto Dan Maasin, nanonood ka ba ngayon? Yan lang naman ang sikreto. Sagutin kung ano ang tinatanong. Sagutin. Hindi yung magliligoy-ligoy ka na walang paghingi ako ng pruweba, ibigay mo ang pruweba, huwag kang magkwento. Ang hirap kasi kay Dan Maasin, sa halip na ibigay ang pruweba ng sagot, magkukwento at yung kwento niya, ang gusto niyang ipatanggap sa akin, hindi pwede yon. Hindi pwede yun. So, sumagot siya, yun ay kaharian ng Roma. Akin pa bang inulit? Hindi na. Pinagpatuloy ko na. So, ngayon, nag-follow up question ako sa kanya. Ito ang pangalawang tanong. Kaning pulo kasungay nga nagkaulog ag pulo kahari, unsa man ni siya? Yes, napo na connection sa Daniel chapter 2 sa pulo ka mga tudlo. Nga Daniel chapter 2 og mao na siya ang pulo ka mga pungsod nga nagkabahin-bahin after ang ayan, tingnan niyo to ha, tingnan niyo ito. Tinanong ko siya, ano yung 10 sungay na ang ibig sabihin ng 10 hari? Sa Bible kasi, sa Daniel 7:24, yung 10 sungay nangangahulugan yun ng 10 hari. Ang tanong ko, ano naman tong 10 hari na ito? Ang sagot dyan, ibigay niya ang pangalan ng 10 hari. Yun ang sagot. Ha? Kaya kanina, ano yung ikapat na kaharian? Ang sagot niya, kaharian ng Roma. Yun ang sagot. Pangalawang tanong,
ano yung 10 hari dito? Ang sagot niya, yan yung 10 daliri. Yung 10 daliri. 10 hari ang tinatanong ko. 10 daliri daw. Siya, connection daw yan doon sa Daniel 2. Tingnan mo tong taong ito. Ang tanong ko, ano yun? Ibigay niya kung ano yun sa paliwanag ng SDA at hindi yung i-connect pa niya sa Daniel 2 na yung 10 daliri, yun daw yun. Connection daw. La akong tinatanong kung may connection ba sa Daniel 2. Tanong ko, ano yung 10 hari na yun? Yun dapat ang kanyang sinagot. Ano yung 10 hari na yun? Ang tagal sumagot ni Dan Maasin. Eto. Roman. Wala kong tanang pulo ka kuan. Tudlo. Yung ko unsay kahulugan ng pulo ka sungay. Amo lang gitubag na ka. Mo mga nagiingon ta ka naa na isa connection. Bugid mo dawat. Naa na siya connection. Tubag nimo. Dami pulo ka sungay. Naa na siya connection sa napulo ka sugo, sa napulo ka sugo, napulo ka tudlo nga nagrepresent siya sa mga pungsod or mga ginharian nga nabahin-bahin ug mao na ang sa Europa. Tingnan mo yung parte na yun ha. Yung unang tanong ko hindi niya sinagot. Ang sinabi lang niya connected sa Daniel 2. Nung siningil ko na siya pangalawang beses, sinabi na niya na yun ay tumutukoy sa nahati-hati na kaharian ng Europa. Ayan. Yan ha. Ng Europa. Yun. So, dahil dito, may binanggit siyang lugar eh. Ang Biblia, wala namang binanggit na lugar ang Biblia. Kahit yung Bible scholar na si George Haydock, sinabi niya na walang pinangalanan. Pero sila nabigay ng pangalan. So dito, sabi niya, yun ay yung nagkahati-hating kaharian sa Europa. Siyempre, yun ang kanilang explanation. Sa SDA na yun ay ang divided kingdom ng Europe. O Europe divided kingdom, yun ang kanilang paliwanag talaga doon. Alam ko naman yun eh. Pero ang gusto ko, prueba na valid nga, na yun nga ang divided kingdom ng Europa. Yun ang tanong ko, prueba. Hindi yung kayo-kayo lang nagsabi, Europa yan. Asan na mo Europa yan? Wala naman binigay na sagot na Europa. Asan yung Europa dyan, no? Para lang tong naalala ko yung talakayan ni John Rico at saka ni Muhammad Rodriguez. Hinanapan ni John Rico ng pruweba itong si Muhammad Rodriguez na asa ng pruweba mo na itong si Jesus ay hindi na ipako sa krus. Ito namang si Muhammad Rodriguez, takbo ng takbo sa Quran. Sabi niya, wag ka munang gumamit ng Quran. This time, wag ka munang gumamit ng Quran, hindi ako gamit ng Biblia. Ito tayo sa prueba. Para malaman natin kung saan sa dalawang aklat, Biblia at Quran, ang pumapabor sa pruweba. Asa ng pruweba mo na hindi si Jesus ang naipako sa krus. Hindi siya naipako sa krus. Kasi meron kami babasahin dito na Bible scholar. Meron ding historian na si Tacitus, Roman historian na si Tacitus, na sinasabing merong Jesus of Nazareth na pinako sa krus. Ikaw, sabi mo kasi, hindi siya pinako. Asa ng pruweba mo? Alam nyo, natapos na lang ang talakayan. Hindi sinagot ng tama ni Muhammad Rodriguez yan. Balik ng balik sa Quran. Wala siyang ibang prueba pinakita. Wala siyang prueba pinakita. Walang ibang prueba. Wala siyang prueba pinakita. Ang ginawa niya, binigay niya yung kanyang explanation ayon sa katuruan ng Islam through the Quran na si Jesus ay hindi naipako ayon sa Quran. Ang prueba. Asan ang prueba? Totoo sinasabi ng Quran. Iyon ang nangyari doon. Ito namang si Dan Maasin, tinanong ko siya, asan ang prueba mo na yan nga ay ang divided Europe? Asan ang prueba mo? Prueba ang hinahanap ko. Ang ginawa ni Dan Maasin, nagkwento ng nagkwento. Ngayon, yung kwento niya ayaw kong tanggapin nyo kasi kwento niya yun eh. Kwento niya yun. Para bang halimbawa, sabihin ng Muslim, hindi na ipako si Jesus sa krus. O, nga, gusto nyo, tanggapin lang yon na hindi ka hihingi ng prueba. Hingi ka ng prueba. At ang prueba, ang ibibigay sa'yo na prueba,
Yung based on reality. Based on reality. Hindi yung kwento. Magkukwento ka. Sino tatanggap? Kwento mo yun eh. Ikaw lang nagkunik-kunik nun eh. Alam nyo, hindi sinagot yan ni Dan Maasin. Ito. Sunod sana, Bro Dan. Kisa mga Bible scholar, Bro Dan, nga nagsulti nga ang pulo kasungay sa mananap, nagkahulugan og pulo katudlo sa tail sa rebulto. Parallel siya bro. Og kami po duwa po may ingon nga nagbase ra sa mga reference or sa mga Bible scholar ra. O ayan, dito, hinahanapan ko na si Dan Maasin ng ano ngayon. Sabi ko sa kanya, saan mo naman na basa, sinong Bible scholar ang nagsabi? Kapag kami humingi ng Bible scholar, to prove na hindi ka nagsi-self-interpret. Hindi ka yung self-interpretation, may talata ng Biblia, babasahin mo, tapos bibigyan mo ng sarili mong meaning. Yun ang private interpretation. Hindi yung babasa ka, yun na yun. Hindi. Pag magbasa ka, tapos in-explain mo, tapos yung explanation mo, hindi mo babasa sa Bible, yun ang hahanapin ko. Saan mo nabasa yung explanation mo na yan? Anong pinagbatayan mo niyan? O sinong Bible scholar na nagsabi na tama yung sinasabi mo sa akin ngayon? Ang sabi ni Dan Maasin, hindi sila nakabatay sa Bible scholar. Og kami po duwa po may ingon nga nagbase ra sa mga reference or sa mga Bible scholar ra. Kung ganun, saan? Kundi kami nagbase gyud mi sa nakasulat sa Biblia og sa paghitabo kay kana manggod siya ang Daniel chapter 2 ug ang Daniel chapter 7. Makita nato nga kana siya matod pa ni Daniel dinha sa Daniel chapter 2 is Daniel chapter 2 verse tungod Ayan o. Ang haba ng ano niya, simple lang yung tanong ko sa kanya. Sino bang Bible scholar? Sabi niya, hindi siya nakabate sa Bible scholar. Saan? Sa Bible at sa mga kaganapan. Pag sinabing kaganapan, kailangan niya ng referensya. Ano ba naman to si Dan Maasin? Pag sinabing kaganapan, magbigay ka ng referensya na pinagbatayan ng sinasabi mong kaganapan. Sa dami ba naman kaganapan sa mundo, ba't dyan ka nakapokus? Asan ang prueba mo na dyan talaga yan nakapokus? Yun ang hinihingi ko kay Dan Maasin. Wala raw. Sa Biblia raw. Sa Biblia, mayroon bang talata nakalagay sa Biblia na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2? Yung mismong Biblia ang sinasabi, ayon sa Daniel Kapitulo 7, versikulo, ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2. Biblia lang daw eh. Alam kong wala sa Bible yan eh. Pero, alam niya na walang Bible scholar na sumusuporta sa kanilang paliwanag. Kaya sabi niya, nakabatay lang kami sa Bible. Yung Bible lang namang sinasabi dun eh. Tuloy. Verse 28, Daniel 2 verse 28. Oops. Wait lang. Ang pagbabatayan niya, Daniel 2:28. Tinangan natin kung nasa Daniel 2:28 ba? Na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2. Pakinggan natin. Apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago og sa nagpahibalo kang Hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw. Ang imong damgo og ang mga pananawon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaan mao kini. So parallel na siya bro ang Daniel chapter 7 o Daniel chapter 2 og gisulti ni Daniel nga kana siya maoy mahanabo sa ulahing mga adlaw. Yan, so babasahin natin yung sinasabi ni Dan Maasin na Daniel 2:28 kung may sinasabi ba doon na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2. Ang sabi ganito, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw.
ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. So, walang sinasabi dito na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2:28. Nagpapaliwanag lang itong si Dan Maasin. Ngayon, puntahan naman natin yung tungkol naman sa daliri. Yun ay nasa Daniel 2:42. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. Yan. Ang sabi dito ni Dan Maasin, ito daw ay ang divided Europe. Og tanaw na tong kasaysayan, ang pagpasunod sa mga ginharian, may tabo. Ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Gresya, ang Roma, o ang divided Europe. Mao na karon sa presente ang divided Europe. Mao sad na sa Daniel chapter 7. O, tinan ninyo ito ha. Tinan ninyo yung kanyang paliwanag rito. Una, Babylonia. Next, Medo-Persia. Next, Gresya. Next, Roma. Then next, divided Europe. Oh, so yung divided Europe pala, kasunod sa Roma. Kasi ang una doon, Babylonia. Ate lang sundan yung kanilang paliwanag ha. Ang una, Babylonia. Ang sumunod sa Babylonia, Medo-Persia. Ang sumunod sa Medo-Persia, Gresya. Oh. Ang sumunod sa Gresya, Roma. Oh. Ang sumunod sa Roma, divided Europe. Dito, sa paliwanag nito ni Dan Maasin, iba ang divided Europe, iba ang Roma. Tandaan nyo ha? Iba ang divided Europe, iba ang Roma. Kasi ang divided Europe, kasunod ng Roma. So, hindi siya Roma. Yun ang kanilang paliwanag doon. Yun ang divided Europe. Ngayon, ano ba ang divided Europe? Gusto kong pangalanan ito sa kanilang ancient name, no? Anglo-Saxons, Franks, Burgundians, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Suevi, Heruli, Visigoth, and Vandals. Ito yung territories na sinasakupan ng Roman Empire. Yun ang kanilang yun ang kanilang divided Europe, yung mga pangalan na yon. Pero sinearch ko yung mga kingdoms ng Europe, ito ang nakalagay. Andorra, Belgium, Denmark, Liechtenstein. Paano pa ito basahin ito? Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, the United Kingdom, and Vatican City. 12 lahat. Andorra 1, Belgium 2, Denmark 3, Liechtenstein 4, Luxembourg 5, Monaco 6, Netherlands 7, Norway 8, Spain 9, Sweden 10, United Kingdom 11, and Vatican City 12. So 12 lahat ang kingdoms of Europe. Pero yung nasa hula 10. Pero sa kanila, yun ay divided Europe. Paano nangyari 12 ito? Yung sa kanila 10 lang. At yung mga lugar dito, isa lang yung tumama sa kanila, yung Spain. Oh? Yung tumama sa kanila, yung Spain lang. Ngayon, paano niya ito maitutugma doon sa Daniel 7? Iba ang paliwanag dito sa sa reality ng list of kingdoms of Europe. So sinasabi nilang divided Europe. Oh, tuloy din ng video. Asa man bro, asa may ebidensya bro nga nagisgot nga ang kuan pulo katudlo nagkahulugan sa pulo kasungay sa mananap. Okay, so yun ang next question. Nasaan ang pruweba mo? Kasi sabi kasi ni Dan Maasin, yung Daniel 7 ay parallel. Ha? Parallel ng Daniel 2. Ako, kung yan ang kanilang paliwanag, walang problema. Kaya lang, I need backup reference. Ito na hinihingi ko na yung reference, no? Kasi nag-connect na siya eh. Pag ikaw ay magko-connect, hanapin kita ng ebidensya. Nag-connect ka, di ba? So, hanapin kita ng ebidensya na siya ay connected talaga.
Nanghanap ko siya ng ebidensya. Nagbigay ba si Dan Maasin ng ebidensya? Pakinggan nyo. Tanaw ha. Okay, tanaw na to. Kay ebidensya mo gusto nimo, tas ebidensya sa Biblia. Okay. Daniel chapter kadiyot lang. No, galag mo nang kuang lagi. Kuang Arya. Daniel chapter 2. Paano nga ebidensya ni siya para makakonect? Daniel chapter 2. Oy. Okay. Ang Daniel chapter 2 naghisgot sa panghitabo sa dagan sa mga inadlaw. Ang Babylonia ang ulo nagrepresenta sa Babylonia, padung paidalom, Medo Persia, Grecia ug Roma. Onya ang salas, ang mga tudlo mauna ang divided Europe, which is maunay dagan sa history nga nahitabo. Now, ug adtuon nimo ang Daniel chapter 7, mausab ang dagan sa paghitabo. Ang ang Aquila, pwede lang nangyong lagi ko basta mangutana ka pag nanguta ka. Ako mangutana, ang ebidensya ba dili na magkunik-kunik ka. Ang ebidensya kung di pangayo dili ang pagkunik-kunik nimo, nagkunik-kunik naman ka. Ayun. So, binara ko yung yung kanyang paliwanag kasi nagkukunik-kunik na naman si Dan Maasin. Prueba ang hinahanap ko. Halimbawa, sampulan lang natin Pag kami nagpaliwanag na ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church, ang true church na tinatag ng Panginoong Jesucristo, maglalabas kami ng ebidensya na yan nga. Sabi dito sa Grolier Encyclopedia, Catholic Church founded by Jesus Christ, hence often called Roman Catholic Church. Yun ay prueba na yung aming pag-link sa aming iglesia sa iglesia ng tatag ng Panginoon ay tama. May ebidensya kami. Yung formula, iba naman yung formula. Yun yung sasabihin mo na yung punta ka doon sa sa 23:11 ng gawa, tapos Roma 1:7, tapos Roma 15:24, tapos gawa 11:26. Yun ang formula. Yun ang pagpaliwanag, yun ang pagkukunik-kunik. Pero yung prueba na tama yung pagkunik-kunik ko andun sa encyclopedia. Catholic Church from Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Yun ang prueba na kung magkukunik-kunik man ako, tama yung pagkunik-kunik ko kasi may prueba na ako. Nagets yun ni Dan Maasin? May prueba ako, mayroon akong kunik-kunik. Yung kunik-kunik, iglesia nakarating sa Antioquia. Sabi sa gawa 20:28, obispo mamamahala sa iglesia ng Panginoon. Tingnan mo natin sa Antioch's list of bishop. Una, si Apostol Pedro. Sumunod si San Evodios. Sumunod si Ignatius. Si Ignatius nagbigay ng pangalang Katoliko. Tapos, kunik na naman ako doon sa 23, sa Mateo 21:43 na ang Judaism tatanggalan ng kaharian at ililipat sa ibang bansa. Yung kaharian na binigay sa mga Sabadista, ililipat wala sa ibang bansa. Ano yon? 23:11 ng gawa. Pupunta sila doon sa Roma. Magpapatuto sila doon sa Roma. Mahaba na yun pagkunik-kunik na yun Kaya dapat prueba. Para tama ang pagkunik-kunik, may prueba. At ang prueba nasa encyclopedia. Catholic, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Catholic Church. Hence, often called Roman Catholic Church. Yun ang prueba na kung magkunik-kunik man ako, Mateo 16:18, gawa 11:26, tapos Mateo 21:43, tapos gawa 23:11, tapos Roma 15:24, kung magkunik-kunik man ako, valido ang pagkunik ko kasi may prueba akong hawak. Ngayon, si Dan Maasin nagkukunik-kunik. So, kung ano yung kunik-kunik niya, wala, di yun ang tanong ko. Ang tanong ko, yung prueba, nasa ng prueba ninyo ng Daniel 7 ay connected sa Daniel 2. Sabi niya, parallelism daw. Asan nga na yan? Yan ay parallelism. Meron bang Bible scholar na nagsabi niyan? Kung meron, ibigay mo kung sino. Wala raw. Hindi siya nakabase sa Bible scholar.
O sa footnote, wala rin. Wala ring footnote. Halimbawa, isa sa mga sinasabi nila, ang 666 daw sa Revelation ay ang Vicarious Filii. Yung footnote ng Bible, ng New International Reader's Version, ng sinasabi, ang 666 is Zinero. O asan ang preba nyo na yan ay Vicarious Filii? So, ang hinahanap ko, hindi yung kanyang pag-connect. Ang hinahanap ko, yung ebidensya, yung prueba na tama, valido ang pag-connect mo kasi hindi ko mapigilan yung pag-connect mo eh. Kaya ka nagko-connect dahil meron kang prueba na yan ang pag-connect mo. Yan ang inihingi ko. Si Dan Maasin talaga matigas ang ulo. Sinabi ko na nga eh, asan ang prueba mo? Connect mo rin ng connect. Yung pagko-connect nyo, base yun sa turo ninyo. Na kaya kayo ganyan ng unawa kasi kinonek-connect ninyo. Ngayon, ang hinahanap ko kay Dan Maasin, yung final conclusion. Hindi pag-connect niya kasi talaga magkukunik-connect yan si Dan Maasin eh. So yung hinahanap ko yung reference sinasabi, ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2. Kaya English man pagkasabi yon, basta yon ang sentido, yon ang hinahanap ko. Hindi may ibigay na Dan Maasin. Pakinggan nyo. Wala lagi nag-connect. Connected gina siya. Tanawa god. Tanawa ha? Connected man ka ha. Connected man ka ha. Asa imong referensya nga connected na siya. Asa mabasa? Di nagbasa na ko. Nagbasa na ko sa Biblia. Di ha? Tanawa. Daniel chapter 2, ang ikatulo nga ginharian sa Daniel chapter 2 is Gracia. Paglukso nimo Daniel chapter 8, Daniel chapter 7, imo puta na. Daniel chapter 8, ang ikatulo nga ginharian Gracia usab. Daniel chapter 8. Yung kagabi sa pangutanan. Okay, kita nimo ebidensya man ka. Ebidensya ba? Sumala, ingani ba? Sumala ni Bible scholar nga kanang pulo katudlo nagkahulugan nga mao ang pulo kasungay sa ikaupat nga mananap. Nga ano kung gipangita nga ebidensya, di na magkunik-kunik ang bersikulo, imo ra pong explanation, imo ra pong connection, dili mo na naman. Yan. Sa pagkakataong ito, pinapakita ko kay Dan Maasin na hindi ko tatanggapin ang kanyang pagkukunik-kunik hanggat wala siyang ebidensya may pakita. Gaya ng halimbawa, ayon sa Bible scholar na si ganito, sabi niya sa kanyang aklat sa pahina 24, sabi niya, ang Daniel 7 ay konektado sa Daniel 2. Kailangan mabasa yun para maano ko na tama yung pag-connect Dan Maasin. Hindi siya nagpa-private interpret. Tama yung pag-connect niya. Pag may prueba na, okay, next question. Yun naman eh. Pero sinagot ba ni Dan Maasin? Sabi niya, sige, sasagutin ko. Okay, tubag na ko. Minaw. Okay, tubag na ko. Minaw. Tingnan natin kung sasagutin ba. Dari ha, dili nimo obligasyon kung sa banta nimo nga wala ko nitubag, sayop ka. Nitubag man ko, di lang ka kauyon sa akong tubag. Sumagot daw siya. At hindi ko lang sinasang-ayunan. Ba't ko sasang-ayunan nang hindi mo naman sinasagot? Ano bang hinihingi ko? Prueba na isang Bible scholar ang nagsabi na ang Daniel 7 ay connected. Nagbasa ka ba ng Bible scholar? Wala kang binasa. Sumala ni Bible scholar nga kanang pulo katudlo nagkahulugan nga mao ang pulo kasungay sa ikaupat nga mananap. Nga ano kung gipangita nga ebidensya, di na magkunik-kunik ang bersikulo, imo ra pong explanation, imo ra pong connection, dili mo na naman. Na Bible scholar, nagbasa ka ng talata, kinunik-kunik mo na naman. Pruebang hinahanap ko na tama ang pag-connect mo sa mga talata. Hindi yung ikaw lang na para bang sinito yabo. Ha? Yun daw promised land sa Bible. Yun daw ang ano? Yun daw ang dapitan. Kasi ang dapitan Shrine City. Kinunik niya. Hoy, connected ba yun? Kinunik niya. Tapos yung promised land sa Bible, yun daw ang Mindanao. Kinunik pa rin niya.
Kaya lumitaw siya yung siya daw yung reincarnation ni Abraham. Oh, kinunik na naman niya. I-connected ba ang mga yon? Hindi. Kaya ako ngayon nahanapan ng pruweba eh. Asan ang pruweba na connected siya? Hindi yung magkukonek-connect ka. Asan ang pruweba na connected nga siya? Para kung sakaling mag-connect ka, wala na akong tutol doon kasi may ebidensya ka nang ipinakita. Yun ang hinihintay ko kay Dan Maasin. Tinangan natin kung sasagot ba? Ning ingon nako nga ni anang ba niya dili kay Bible scholar ang among gibasihan. Biblia. Ayan. Ang sabi ni Dan Maasin, hindi siya nakabatay sa Bible scholar. So, dahil hindi siya nakabatay sa Bible scholar, hindi ko na pwedeng itanong pa ang patungkol sa Bible scholar kasi hindi siya nakabatay sa Bible scholar. Ning ingon nako nga ni anang ba niya dili kay Bible scholar ang among gibasihan. Pero ang sabi niya, siya ay nakabatay sa Biblia. Biblia. Ngayon, dahil siya ay nakabatay sa Biblia, ang follow-up question ko, saang footnote naman ng Biblia, mababasa na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2? Wala ka. Sige, asa nga footnote sa Biblia. Unsa nga Bible version nga ang footnote nagsulti nga ang napulo katudlo nagkahulugan sa napulo kasungay psychopath nga mananap. Tubag na ko. Ayan ha, maliwanag yung aking tanong. Dahil hindi pala siya nakarely sa Bible scholar. So tanong ko sa kanya ngayon, footnote na lang version ng Biblia na may footnote na ang Daniel 7 is referring sa Daniel 2. Oh, ako maghahatol ako ng pruweba. Sabi ni Dan Maasin, sasagot na ako. Tubag na ko. Ayan, pakinggan natin ha. Sasagutin ba niya? Kung saang footnote ng Biblia sinasabi na ang Daniel 7 is connected sa Daniel 2. Tingnan natin sasagutin ba ni Dan Maasin. Eto. Wa lagi may nagbase niya ng footnote nimo. Wa pud may nagbase niya ng mga scholar nimo. Ayan. Dito makikita. Tingnan ninyo si Dan Maasin. Tingnan ninyo ang aral ng Sabadista ng Seventh-day Adventist. Tingnan ninyo ha. Hindi siya nakabatay sa Bible scholar. Tinanong ko siya sa footnote. Kahit footnote man lang. To prove na may batayan ka sa iyong pag-connect. Hindi rin siya nakabatay sa footnote. Hindi sa Bible scholar. Hindi sa footnote. Sabi niya kanina, Biblia. So, sa Biblia siya magkukonek. Dahil Biblia na, tinatanong ko naman siya ngayon, saang talata sa Biblia? Ito na. Una, hininga ng referensya kasi di tayo Bible alone eh. Alam kasi namin na hindi lahat nakasulat sa Biblia letra por letra. Kaya meron kaming referensya. No? Dahil merong referensya, hiningan ko siya, Bible scholar, kung tama ba ang kanyang pag-connect. Wala raw. Bible footnote, wala rin. Bible na lang natitira. O sige, saang talata sa Biblia na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2? Eto na. Dumating na ako sa point na wala na ako ibang maitanong dahil Bible scholar, ni-reject na niya. Footnote, ni-reject na niya. Bible na lang natitira. O sige, Bible na. Talata na yan. O, sang talata sa Biblia na ang Daniel 7 ay connected sa Daniel 2. Ito na, Biblia na magsasabi. Kung meron siyang maipakita, tingnan nga natin kung sinagot ba ni Dan Maasin. Akong pangutana, Brother Dan, balikon ako kay ikaw basa kag bersikulo, then gi-connect nimo, ikaw ra po yung nag-connect nga walay supporting nga reference nga dapat gyud siyang i-connect. So, ako na lang ko ano. Asa man nimo, sige, balikon ako ha. Balikon ako. Kung dili magbalik-balik akong pangutana, bro. O magbalik-balik akong pangutana, tubag akong pangutana, dili ka mangitag laing agianan sa imong pagtubag, tubag gyud direct sa pangutana. Kung sa boxing pa, kumprontahan jud ko.
Akong pangutana mao ni. Asa nato mabasa nga ang napulo ka tudlo nagkahulugan sa napulo ka sungay sa ikaupat nga mananap? Okay. Di ha. Mabasa na nato una Daniel chapter 2. Tumak ha. Daniel chapter 2 na napulo ka tudlo. Ang parallel ni ana Daniel chapter 7 pulo ka sungay. Ano ha? Okay, ayun na reklamo. Ako may katubag. Wa ka man kagibutan sa imong Bro, pangutana. nag-connect lang magud ka, bro. Iya, Madani, nakasabot ka, nag-private interpretation lang ka. Dili na mo. Ebidensya kung gipangayo. Dili na mag-connect na kang bersikulo. private interpretation. Mag-connect na kang bersikulo. Ebidensya kung gipangayo. Dili na mag-connect kang bersikulo. Ano sa Biblia? Ayan. So, hindi pa rin sumasagot si Dan Maasin. Sabi ko, saan mo, kanina hinanapan ng Bible scholar, walang maibigay. Hinanapan ng Bible footnote, walang maibigay. Kaya, sabi niya, Biblia, sige, saan mo sa Biblia nabasa na ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 daliri sa Daniel 2? Ba't ganon? Sa Biblia kasi, sinasabi kasi ng Biblia, Daniel 7:24, ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 hari. Yun. Kaya ko siya hinahanapan. Tinan ninyo ha. Ito ang sinasabi sa Daniel 7:24. Yan. Ang sabi ay ganito, ang 10 sungay ay kumakatawan ng sa 10 hari ng kahariang ito. Ito ang sinasabi ng Bible. Pero si Dan Maasin, nang tinanong ko, ang sabi ni Dan Maasin, yung 10 daliri daw sa Daniel 2. Hinahanapan ko siya ngayon kasi iba ang sinasabi ng Bible. Iba ang sinasabi ni Dan Maasin. Bible scholar, hingan, walang maibigay. Bible footnote, hingan, walang maibigay. Biblia daw. Biblia daw ang nagsabi. Ang sabi ng Biblia, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Pero ang tinatakbuhan niya, Daniel 2, kaya tinatanong ko siya ngayon, saan mo nabasa na ang 10 hari ay tumutukoy sa 10 daliri? Ang ginawa niya, imbis na ibigay ang referensya, ang ginawa niya, nag-connect na naman. Ako, Dan Maasin. Ano ka ba namang klaseng argumentador? Sa tingin mo ba, mapapasunod mo ako dyan? Ha? Sa tingin mo ba, Dan Maasin, o papasunod mo ako dyan sa istilong yan? Ebidensyang hinahanap ko. Hindi yung magkukunik ka na naman. At eto yung matindi. Every time tanungin ko yan, inahanap kong ebidensya, siya naman sasagot daw. Pero ang kanyang response, hindi sagot. Kasi ang tanong ko, naghihintay ng reference. Naghihintay ng exact answer. Saan mo nabasa? Ibigay mo. Kung referensya yan, bigay mo referensya. Biblia yan, bigay mo talata. Kung saan nakasulat doon, ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 daliri. Ayun. Yan ang hinihintay ko. Parang ito ba? Yan, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Ayon sa Biblia, ang 10 sungay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Ayon kay Dan Maasin, ang 10 sungay ay kumakatawan doon sa 10 daliri. Yang hinahanapan ko siya. Tapos magbabasa ng Daniel 2. Wala namang sinasabi doon na ang 10 sungay ay ang tumutukoy doon sa Daniel 2. 10 daliri, wala naman eh. Ito talaga sa Dan Maasin talaga. Napakasimple lang ng tanong, hindi pa masagot-sagot. Dito nyo makikita na sila nag-i-interpret. Let the Bible interpret itself. Walang sinasabi ang Bible nun. Kaya, si Dan Maasin, dahil hindi niya ako maipasok sa kanyang bulsa, pinakick out ako kay Alvin Sanchez. Pinakick out niya ako.
Tingnan ninyo ha. Sinisingil ko siya. Kasi siya, connect ng connect, yung ebidensya hinahanap ko, ayaw pa ibigay. Kaya pinipilit ko yung ebidensya hinahanap ko, pinipilit ko ngayon. Dahil hindi niya ako mailagay sa bulsa. Hindi niya kasi makontrol yung ano eh. Hindi mo kasi ako maluloko dan maasin. Ha? Hindi mo ako maluloko. Alam ko ang panliling lang na ginagawa ninyo eh. Kaya ko nga hinahanapan ng pruweba para naman sana eh mawala sa isip ko na yan ay panlilin lang. No? Ebidensya hinahanap ko. Saan ba ebidensya mo? Walang maipakita sa dan maasin. Dugtong na naman ulit. Kunik na naman ulit. Hindi ko tatanggapin yun. Yan ang kanyang explanation na pag-kunik eh. Ang hiningi ko na lang ebidensya na to prove na ang explanation nyo ay tama. Kasi explanation nyo yan. So, I need proof na tama ang explanation ninyo. Sana ibigay sana ni Dan Maasin ng ebidensya na tama ang kanilang explanation. Hindi yung magkukonek siya at i-insist niya na yung pag-connect niya, tama yun. Sino maniniwala sa inyo? O, tuloy. Di lagi maminaw ning kan ang iya manggod ipalusot manggod bangita manggod sa reference nga ipaprove ang ato manggod Bible ra manggod ang ato. Mangita jud po brother Alvin, mangita jud po isip ebidensya nga wala nang private interpretation si Dan Maasin. Mangita jud po natural. Okay. Ako sa bro, Maasin sarili lang. Brother Jundo. Karon na. Ani manggodo. Kining din nagsabot man ta nga dawaton ang matag ubag. Dawaton ang pangutana. So kung unsay tubag ni Brother Jun ni Brother Masin, respeto ipod. O tinan mo ito. Ha? Sabi niya yung sagot daw ni Dan Maasin, may usapan daw na yung tanong pakikinggan, yung sagot pakikinggan din. Kung ano man ang tanong tatanggapin, yung sagot tatanggapin din. Ay, yung tanong ko, natural tatanggapin yung tanong ko kasi matino naman yung tanong, di naman yung pilosopo eh. Ha? Hindi naman fallacy yung tanong eh. Hindi fallacy ang tanong. Hindi rin pamimiloso po ang tanong. Hindi rin kalokohan ang tanong. Napakalinaw ng tanong at very logical ang tanong. Pero si Dan Maasin, yung sagot niya hindi tumutugma sa tinatanong. Ba't ko tatanggapin yun? Ha? Tanong ko, sinong Bible scholar? Walang Bible scholar. Saang Bible footnote? Walang Bible footnote. Saang talata na sinasabi na ang 10 sungay tumutukoy sa 10 daliri, ang ginawa, nagbasa. Ayon sa Daniel 2, ganito. Wala naman nakalagay doon sa inahanap na sagot. Wala naman doon. So, again, inulit ko ang tanong. Hindi pa rin. Tapos, ipapatanggap ninyo. Para lang yung nagtanong ako 1+1, sumagot siya, Araling Panlipunan, si Andres Bonifacio ay nagipaglaban sa mga Espanyol. Hindi yan ang tanong. Ang tanong, 1+1, anong sagot? Ulit ang tanong, ulit ang sagot. Noong unang panahon sa Pilipinas, si Andres Bonifacio nagipaglaban, tatanggapin ko ba yun? Dan Maasin, tatanggapin ko ba yun? Ha? Iba ang tinatanong ko, iba ang sinasagot mo. Yung tanong ko, normal, tatanggapin mo yung tanong ko. Kasi yung tanong ko, naghihingi yun ng sagot. Dapat sana ibigay mo ang sagot sa tanong. Hindi ka sumasagot sa ang talata sa Biblia na sinasabi, kasi Bible scholar, ayaw mo magbigay, wala ka may ipakita. Footnote, wala ka may ibigay, ayaw mo ipakita. Biblia, sabi mo, Biblia. Sige, talata. Biblia naman pala eh. So, talata. Bigay mo talata. Saang talata ng Biblia? Tinanong kung sasagot na ba? Kung ang imuha, moingon kag ipakita sa ebidensya, ang amo na ipakita ebidensya namo mao ang Biblia. So kung para nimo mangita og unsa kinsa diha ang nagsulat ana kinsa nga kanang gitawag og kanang theologian, ayo na siya pangitaa kay nganuman wala man mi nagbase sa mga tao nga naghimo ana kay nganuman ang amo ra manggod unsay gisulti sa Biblia mao ra gid na ang amo ang isulti. Ayan, tinan mo taong ito. Sabi niya,
Huwag na raw ako magtanong kung ano ang sinasabi ng mga theologian. Dahil hindi sila nakabatay sa mga theologian, ang kanilang sinasabi, yung sinasabi ng Biblia. Kaya ko nga hinahanapan si Dan Maasin kung saan sa Biblia mababasa na ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 daliri. Kasi sabi niya, Biblia ang nagsasabi nun. Kaya ko nga hinahanapan. Pero wala naman doon ang sagot sa tanong na ang 10 sungay ay ang 10 daliri. Yun ang hinahanap ko. Kakampihan pa ni Alvin Sanchez ang ang panlilinlang ni Dan Maasin. Kakampihan, tatakpan, paano to? Kampihan kayo? Hindi na nga sinasagot ang tanong. Alam ko naiintindihan ni Alvin Sanchez ang tanong eh. At naiintindihan din yun ni Dan Maasin. Kaso nga lang, ayaw ni Dan Maasin malaglag. Ilaglag siya. The more siya umiiwas, the more nakikita ang pagkalaglag niya. Ayaw niyang malaglag, doon pa lang sa unang niya, laglag na siya ron. Oh, ayaw niya. Alam ni Alvin, naintindihan ni Alvin yung tanong eh. Pero sabi ni Alvin, huwag niyo kaming tanungin patungkol sa mga sinasabi ng mga theologian dahil ang sinasabi nila yung sinasabi lang ng Biblia. Walang sinasabi ang Biblia na ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 daliri. Wala. Si Dan Maasin lang ang nagsabi nun. Kaya kung nga hinahanapan ng pruweba kasi sinabi ni Dan Maasin yon. Yun ang reason. Ba't ako naghahanap ng pruweba? Kasi sinabi ni Dan Maasin yon. Walang sinabi ang Bible doon. Si Dan Maasin na nagsabi noon. Hinahanapan ko ng pruweba para naman may ebidensya siya na tama ang sinasabi niya at hindi yun kwentong barbero. Hindi naman ako matigas ang ulo eh. Pero wag mo akong lukuhin. Ha? Hindi ako matigas ang ulo pero wag mo akong lukuhin. Hinahanap ko yung ebidensya. Yung ebidensya ang magpapatotoo sa sinasabi mo. Kung wala ka may ibigay, di sabihin mo, wala akong mabasa dyan do. Kasi yung pagkunik ko na yan ang itinuro sa amin ng aming kinikilalang propeta na si Ellen G. White. Kung ganon, hindi wala na kung ano doon. Magfollow up question na ako doon. Kung yun ang sinagot ni Dan Maasin. Brother Jando, wala akong may pakitang Bible scholar sa'yo. Footnote, wala rin. At saka, talata ng Biblia, wala rin. Kasi, yung sagot ko sa'yo, binati ko yung explanation na natanggap ko galing sa aming layman na nakuha rin niya doon sa katuruan ni Mrs. White. Pag yun ang sinagot mo, magne-next question na ako. Alang pilitin kita. Oh. Kasi wala kang may pakitang ebidensya. Ellen G. White lang, hindi ko naman pinitanong si Ellen G. White, wala na sa mundo yun, matagal nang patay yun. Hindi ko na siya pwede matanong doon. So, ang sa akin na lang, mag-follow up question na lang ako. Nakikipagmatigasan si Dan Maasin eh. Wala ka ng point doon, bumagsak ka na, ilang bisis ako nagtanong kasi hindi ka sumasagot. Kung sa ano pa yun, kung sa test pa yun, may questionnaire, sasagutin mo, sumagot ka sa question, pero not fit, hindi responsive na tinatanong, pag chinek ng teacher yun, wrong. Yun. Ipapatanggap nyo sa akin ang wrong answer nyo. Pag sinabi 1 plus 1, sagutin mo ng 2. Huwag ka magbigay ng araling panlipunan, o history, o science, na hindi naman related doon sa tanong. Napakaliwanag nung nung tanong. O, tingnan ninyo. Dahil hindi na ako mauto ni Dan Maasin, nagpalabas ng kwento. Sabi niya,
Alam mo, Brother Alvin, yung mga tao na gusto gusto nang itanggalin, i-remove, gumagawa ng paraan para siya ay i-remove. Tingnan nyo, ay, hindi. Anong gumagawa ng paraan? Ano yan? Patutsada? Gumagawa raw ng paraan para i-remove? Kaya kita sinisingil kasi ganyan ka sumagot. Ngayon, kung hanapan ko ng backup reference ang iyong sagot, huwag mong ireklamo yan. Huwag mong ipalitaw na ako'y gumagawa ng paraan para i-remove. Anong klaseng trash talk yan? Napaka-irrelevant naman masyado. Halimbawa, ganito. Tanong si teacher. Dan Maasin, 1 plus 1. Sasagot si Dan Maasin na Ma'am, si Andres Bonifacio ay nagipaglaban sa mga Espanyol. Hindi yan tanong. Tanong, anong sagot sa 1 plus 1? Sagutin mo. 1 plus 1, anong sagot? Ma'am, sinagot ko na kanina. Ang tanong, inulit mo, ulitin ko ang sagot. Si Andres Bonifacio nakipaglaban. Pag naggalit si teacher dahil baluktot kang sumagot, huwag mong sabihin sa akin, teacher, mukha yatang gumagawa kaya ng paraan na ipatanggal kita sa principal Ano yun? Anong klaseng argumento yan, Dan Maasin? Yan ba ang Dito nyo makikita ang kabaluktutan nila. Tayo'y kukwentuhan. Tayo'y kukwentuhan. Gusto ko maglabas ng pruweba. Malabas ng pruweba. Halimbawa, tayong Katoliko, pag tayo tinanong, bakit kayo merong sign of the cross? Simpleng sagot. Tinuro ng aming iglesia. So yung iglesia nyo nagturo, hindi si Kristo. Eto naman ang sagot. Yung iglesia namin ang nagturo kasi sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Di tapos, mag-aano ka pa? Maghanap ka pa ng iba, sinagot na nga, iglesia sa amin ang nagturo. Ngayon, ikaw naman, Bible. Sige, saan sa Bible? Bigay mo yung hinahanap. Paligoy-ligoy. Tinanggal ako kasi pinalitaw niya na hindi ako ako na gumagawa ng paraan para tanggalin. Kinggan nyo. Sige, tubagan na. Gawlat mo sa ebidensya. Ang gitudlo na mo sa imo bro. Ang gitudlo na ko sa imo, giingnan tanay ka, ni ana nga doktrina, wa mi nagbase sa mga giingon nimong mga scholar, mga giingon nimong footnote, kay una-una, wala sa ilaha ang spirit of prophecy. Ani sa amoa ang spirit of prophecy. Yan, tingnan ninyo Wala siya lang Bible scholar na pinagbabatayan, walang footnote, kasi nasa kanila daw ang spirit of prophecy. Anong nasa inyo ang spirit of prophecy? Sa tingin mo ba ako maniniwala sa kwento na yan? Nagpapatawa si Dan Maasin. Sa tingin mo ba mauuto mo ako, maluloko mo ko dyan? Hindi mo ko maluloko dyan. Bakit? Walang sino mang Bible scholar ang nagsabi na yung 10 sungay ay tumutuko yon sa sa 10 daliri. Bakit? Sa Daniel 2, ang 10 daliri binagsakan ng malaking bato. Nang nabagsakan ng malaking bato, nawasak ang paa at ang buong rebulto. Basahin natin. Daniel 2:34. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto. Nabagsakan ng buong paa. Yung sungay ba yung 10 sungay ba nabagsakan ng bato? At nadurog ang mga paa. Nadurog ang mga paa. No? Yung 10 sungay ba nadurog? Tuloy. Pagkatapos nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Nadamay pati yung ulo.
Nadurog lahat yon. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Oh, sabi dito, yung 10 daliri binagsakan ng malaking bato. Pagkabagsak sa 10 daliri, nawasak ang paa. At hindi lang paa, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Damay yung hanggang sa ulo. O ngayon, yan ba ang sinasabi doon sa Sa 10 sungay? Oh. Talagang mali talaga eh. Talagang mali. Oh, ituloy natin. Karon, nangita kag ebidensya na ay Biblia. Unsa may daganan na ng Biblia? Di ka mo tuos Biblia, di ka mo mutuong Wala wala ang connection. Ang Daniel chapter 7 o Daniel chapter 2. Mo na usa ka dako gyud nga propesya nga klaro na niya. Bro Dan, O, tinan mo to sa Dan Maasin to sa linyang ito. Sabi niya, binasa niya ang Daniel 2, binasa niya ang Daniel 7. Hindi ba daw ako naniniwala sa Daniel 2 at Daniel 7? Hindi ko naman tinatanong kung mali ba ang sinasabi sa Daniel 2, Daniel 7. Ang tinatanong ko, ang hinahanap ko, ebidensya na yung pag-parallel mo, tama yun. Yung pag-connect mo, tama yun. Yun ang hinahanap ko, yung ebidensya na tama ang pag-connect mo. Hindi ko naman sinasabing mali ang sinasabi ng Daniel 2 sa Daniel 7. Ang hinahanap ko yung ebidensya na tama yung pag-connect mo. Kasi sabi mo connected, ipakita mo ang ebidensya nga connected yon. Kasi pag naipakita mo na, hindi mag-follow up question na ako doon. Kaya hindi ako makapag-move kasi dito pa lang, wala na. Bagsak na. Tuloy. Tikit Brother, pasutya ako Bro Dan ha. Pasutyasa ako ha. Sa pagkatinuod lang, wala ko'y nakita nga nag-ingon mismo ang Biblia. Walay giingon sa Biblia nga ang napulo ka tudlo nagkahulugan sa napulo ka sungay. Walay giingon ng Biblia na ikaw may nagsulti nga giparalel nimo siya. Muna nangayo kog ebidensya nga imong ipakita nga wala ka gatumo-tumo og paralel kun dili na ka gibasihan sa imong paralelism. Ingon ka, wala mo nagbase sa mga Bible scholar, ang inyong gibasihan Biblia. Kunya ang Biblia mismo wala man nagsulti nga ang napulo ka tudlo nagkahulugan sa napulo ka sungay. Aron asa man tukwaon nimong ebidensya nimong giingon nga ang napulo ka tudlo nagkahulugan sa napulo ka sungay nga wa man mabasa sa Bible. Mutubag na ko. Yon. Doon, pinaliwanag ko na doon kay Dan Maasin. Hindi ka nakabatay sa Bible scholar, hindi ka nakabatay sa footnote. Sabi mo Biblia. Pero ang Biblia mismo, pinagbabatayan mo, wala namang sinabi na ang kahulugan ng 10 daliri ay 10 sungay. Walang sinasabi ang Bible noon. Kaya saan mo kinuha yung sinabi mo na yung 10 sungay ay tumutukoy sa 10 daliri? Kasi ayon sa Daniel 7:24, ang 10 sungay ay tumutukoy sa 10 hari. Ha? 10 hari. Yung ginamit niya na na 10 daliri, divided nation. Yung nation din naman hari, yun eh. Divided nation din naman hari, yun. Hindi ba layo? Oh. So, talagang walang koneksyon. Pero kinokonek niya. Kinokonek niya. So, saan yon? Sabi ni Dan Maasin, sasagot na ako. Yan, sasagot daw siya. Pakinggan natin kung sasagot nga ba. Mutubag na ko. Okay, tubag na. Okay. Di akong tubag ha. Paminaw bro. Sayop, imong pagsabot nga wa nagsulti. Nagsulti. Daniel chapter 2. Ang ato agod kinahanglan nato sabton kay ang magbasa ra ba tan-aw ra gud ning ingon ni Daniel ani ni Ginoong Hesus sa bahin sa sinulat ni Daniel unsa ingon ni Ginoong Hesus tan-awan ninyo ang gisulti ni Daniel ang magbasa magsabot ay ikaw kay imong litra gusto man nimo nga kanag yung
kuan pag yun, idot oy pag yun sa imo ha. Ang sabi niya, sinabi daw ni Kristo sa Mateo 24:15 na unawain ang aklat ni Daniel, ang propesiya ni Daniel. Ako naman ay walang problema na uunawain. Kaya ko nga hinahanapan ng pruweba si Dan Maasin para malaman kung yung kanilang pag-unawa ba ay tama o mali. Yan ha, Dan Maasin? Kaya kita hinahanapan ng pruweba para makita kung ang unawa ba ninyo ay tama ba o mali. Kasi hindi lang naman kayo ang umuunawa ng propesiya ni Daniel. Marami naman eh. Maraming sulpot na umuunawa. Actually, kung tanungin mo yung yung Kingdom of God, iba ang unawa nila dyan. Oh. Tingnan ninyo ha. Iba ang unawa nila doon sa rebulto ni Nabucodonosor. Iba. Ibang unawa nila doon. Tingnan mo yung kanilang libro na non metanghiri, iba ang kanilang interpretation doon. Kasi ang iba umuunawa rin. Kayo umuunawa rin. Kaya kung nga hinahanapan ng pruweba para malaman yung unawa nyo ba ang legit na pangunawa. Sana ibigay mo ang pruwebang hinahanap ko. Hindi yung mag-i-explain ka na naman uli. Ito talaga si Dan Maasin. Tingnan nyo ba may ikot mo ko sa ganyang paraan? Alam ko style nyo. Hindi nyo ko papaikot dyan. Kaya ko yung hinahanapan ng paraan na ilabas yung ebidensya para naman may pruweba kayo. Kasi yung iba, ibang interpretation nila eh. Iba interpretation nila. Tanungin dun sa sa Kingdom of God, nun metanghiri, yung ulo, Katoliko. Yung kanang kamay, Seventh-day Adventist. Yung kaliwang kamay, Iglesia ni Cristo. Yun sa kanila. Kaya kay Pilimon Riam Bonanza. Kung tinan mo sa kanilang aklat noon, Metanghiri Volume 2. Iba. Ang ulo, Katoliko. Yung kanang kamay, Seventh-day Adventist. Yung kaliwang kamay, Iglesia ni Cristo. Yung paa naman, Saksi ni Jehovah ba yun? Ano ba yun? Ano ba naman yan? Ha? Kaya kung nga hinahanapan ng pruweba, ayaw magbigay ng pruweba. Aba, mukhang isa to sa mga private interpretation. Ano nangyari? Tuloy. Magbasa gani, magsabot na gani. Ingon ni Kristo. Di ingon ni Kristo. Di ingon sa Daniel. Sa Daniel chapter 2, gisulti ang mahanabo sa ulihing mga panahon. Gisaysay ang dagan sa mga kuan, sa pungsod. Sa Daniel chapter 7, si Daniel gyud gipakita ang mga bisyon bahin sa mga mananap. Unsay giingon sa Ginoo bahin sa mananap nga nakita ni Daniel? Daniel chapter 7 verse 17. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Upat ka mga ginharian di ay nga manindog sa yuta kining upat ka mga mananap. Unya unsa man tong larawan nga nakita ni Daniel chapter 2. Dili ba to mao ang upat ka mga ginharian nga nanungha ni ining kalibutan? Klaro di ba? So, ang giingon sa kay Daniel, paminaw lagi. Ang giingon lagi sa Daniel chapter 7 verse 17, kadtong upat ka mga mananap, mautoy upat ka ginharian, hari nga manungha nining kalibutan. Karon, ang Daniel chapter 2 naghisgot pod sa mga ginharian nga manungha sa kalibutan. Giumpisahan sa Babylonia, gisugdan sa Medo-Persia, gisundan sa Greece, gisundan sa Roma. Mauna, ang sunod nga kailan nabilin, nabahin-bahin na. Wag yun, nagtubag. Ubag kaayo, oy di lang kakauyon kay di kalusot nagtubag mga pangutana, di kakaipit sa Seventh-day Adventist. Okay, so yun ang kanyang dinugtong niya. Sige, pagkumparahin natin, Pagkumparahin natin. So, yung 10 daliri daw. 10 daliri daw ay yung 10 yung divided nation. So, lilitaw, yung 10 sungay, divided nation din yun. Yan ha, unawain natin yung sinabi niya. Kasi sabi niya, tama daw yung sinasabi ng Seventh-day Adventist, kaya hindi ko raw kayang gibain. Di sige, pagkumparahin natin. Yung 10 sungay ay 10 kaharian,
Sampung kaharian. Yung 10 sungay ay 10 hari ng ika-4 na kaharian. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Anong kaharian yan? Yung ika-4 na kaharian. Yan ha. Yung 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. O yun. Ano naman yung 10 daliri? Daniel 2:42. Ganito naman ang kahulugan ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ano daw? Ano daw? Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Yung 10 sungay, ano nga yun? 10 hari ng kahariang iyon. Ng ika-4 na kaharian, 10 hari. Ito namang 10 daliri, ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik sa panahon. Sa panahon ng mga haring yun, ito na. Sa panahon ng mga haring yun, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ito yung bato. Yung iglesia pala ang bato, no? At mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga yon kahit kailan. Tingnan ninyo Sa Daniel 7:24, to prove natin na mali talaga ang kanyang pagdugtong, ang 10 hari ay kumakatawan sa 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito, ng ika-4 na kaharian. Yun namang ginamit naman niya na mga daliri, wala namang sinabi doon na yun ay 10 sungay. Balikan natin ang sinasabi doon sa Daniel 2:42. Ito. No? Ganito naman ang kahulugan ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at putik. May bahaging itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paano hindi maaari paghaluin ng bakal at putik. So asan dyan? Wala. Ngayon, pinagdugtong niya. Eto, yung 10 daliri kasama yung binti, yung bewang, yung dibdib, yung ulo, yung braso, nang tamaan ng bato. Nang tamaan ng bato ang kahariang ito, ang mga kahariang yon, nadurog lahat yon. Yung Daniel 7 ba, tinamaan ba ng bato? Hindi. Ang Daniel 7, yung 10 sungay, natanggalan ng 3. 3 lang. At ang nagpabagsak sa 3 sungay na yun, yung little horn na lumabas. Sa Daniel 7, may little horn na lumabas. Sa Daniel 2, walang ibang lumabas. Pinalo lang ng bato at nadurog lahat. Tingnan nyo ano ang koneksyon? Ano ang koneksyon? Yung Daniel 2, 10 daliri lang. Kasama ang buong katawan. Tinamaan ng bato, ubos lahat. Walang lumitaw na walang 3 daliri ang nalagas. Walang 3 daliri ang nalagas. Kundi buong katawan ng rebulto nadurog nung tamaan ng malaking bato. Pero doon sa 10 sungay, nalagasan ng 3, nung lumabas yung isang sungay na maliit. Nung lumabas yung sungay na yon, matinding torture ang inabot ng mga alagad ng Panginoon sa taong yon.
Oh, matinding chorchor. Eh yun naman sa Daniel 2, sa 44, nung bagsakan ng bato, ubos lahat, durog lahat ang buong rebulto. Asan ang connection doon, Dan Maasin? Ang layo naman. Sobrang layo talaga. Sa tingin mo ba, maiko-connect mo ngayon yan? Sige nga, i-connect mo nga. Oh, pag tayo pinapasok ni Dan Maasin at saka kaya ni kahit sino magmamarunong dyan, sige, tanungin natin. Yung 10 sungay nabunutan ng 3. Yung 10 daliri ba nabunutan ba ng 3? Yan natin, tanungin natin. Para ma-connect ba? Eh kaso dito, hindi pa ako nakarating doon. Pina-kick out na kasi ako eh. Hinan nyo. Asa man nimo nabasa sa Biblia nga ang napulo katudlo o napulo kasungay nakahulugan og 10 divided kingdom sa Europe. Kana ba? May akong pangita. Lagi. Minaw lagi. O ayan. Dito, tinanong ko siya. Kasi sinabi niya kasi yung 10 daliri daw ay 10 divided Europe. Sabi ko naman, saan mo nabasa? Wala siyang Bible scholar, wala siyang footnote, ang gusto lang niya, Biblia. Sige, saan mo nabasa na yung 10 daliri ay tumutukoy sa 10 divided kingdom of Europe? Europe. Talagang may mabasang Europe. Alam niyo ba ba't ko tinanong yon? Kasi ayaw niya ng may scholar, ayaw niya ng footnote, Bible lang daw. So, sinearch ko sa buong Biblia ang word na Europe. Pero ang lumitaw, 0 words, no phrase found. Walang Europe na nakasulat sa Bible. Walang Europe. Buti pa Spain, meron eh. Espanya, buti pa Spain, meron eh. Pero yung Europe, wala. No? Europe, wala. So, gusto ko, nasaan na yung 10, ang meaning ng is 10 divided Europe. Ibig sabihin, hinahanapan ko na naman siya ngayon ng pruweba. Ngayon, ang ginagawa ni Dan Maasin, paligoy-ligoy. Sabi ni Kristo, unawain. Sabi ni Kristo, unawain. Pero yung unawa mo, kailangan mo ng backup referensyan to prove na hindi ka gumagawa-gawa ng sarili mong unawa. Ngayon, ayaw kong tanggapin, pinatatanggal na ako. At sinasabi pa nila na ako daw ay gumagawa ng paraan para ako ay tanggalin. Ang tindi rin mag-trash talk itong si Dan Maasin. Tuloy. Dili man ka, mutubag na ko ha. Kay ingon man ka, dili ka mudawat og self-interpretation. Sa ato pa, magbasig yun tas Biblia. Kay di man ka mudawat og self-interpretation. So, magbasa yun tas Biblia. Unya, ingon ni Kristo, sa mga sinulatan ni Daniel, Mateo 34, ang magbasa, magsabot. So, basahon na to ning Daniel o atong sabton. Walay self-interpretation. Walay self-interpretation. Mahito, asan ako? Mahito, Daniel 2 verse 29. Mahitungod kanimo, o hari, ang imong mga huna-huna ming santop sa imong panumduman diha sa imong higdaan. Aron sa pagpasayod sa mga butang, manghitabo sa umalabot nga panahon. Ug ang nagapadayag sa mga tinago, nagpahibalo kanimo sa mahitabo sa ulahing mga adlaw. Asa di ay ni gitumong ang gisulti ni Daniel? O ang damgo ni Daniel? Nahitungod sa mahitabo sa umalabot nga panahon o sa mga ulahing mga adlaw. O eto, tingnan ninyo Ang sabi niya, lagi niyang inuulit-ulit yung huling mga araw. Yung huling mga araw, lagi niyang inulit yung huling mga araw eh. Ang kaganapan daw sa Daniel, mangyayari sa mga huling araw. Mga huling araw. Yan, at lagi niyang inuulit yung term na huling araw. Doon mangyayari ang Daniel. Kailan ba nagsimula ang mga huling araw? Tanungin natin si Apostol Pablo, Hebreo 1:1. Anong sabi niya? Eto. Noong una,
nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, kailan nagsimula ang mga huling araw? Panahon pa ni Apostol Pablo. Lagi niyang inuulit-ulit yung mga huling araw. Pero, doon niya itinutumbok sa Europa. Bakit doon ba nagsimula ang mga huling araw? Wala. Ang mga huling araw nagsimula panahon pa ni Apostol Pablo. Sabi niya, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Doon nagsimula ang mga huling araw. Ano itong ginagawa ni Dan Maasin? Yung kanyang mga huling araw doon nagsimula sa ano? Sa Europa. Mali. Talagang walang alam ang Sabadista. Sasabihin nyo na sa inyong spirit of prophecy. Baluktot nga eh. Baluktot nga. Huling araw daw. Nako, ang daming palpak ni Dan Maasin. Pag kinumpronta mo, palpak talaga. Sana magbukas ng linya si Bacalares. Ito naman tatanong kay Bacalares. Tingnan natin kung yung kanyang version kung pareho ba kay Dan Maasin. Hanggang ngayon, alam niyo mga kapuntos, wala pang reply si ano sa akin eh. Si Bacalares eh. Wala pa siyang reply doon sa message ko sa kanya na mag-reply lang siya at papasukin ko yung live niya every time mag-live siya. Hanggang ngayon, wala pang response si Bacalares. Pakita ko sa inyo. Ayan Chris Bacalares. Sabi ko, mag-reply ka. Ayan mag-reply ka para tawagan kita during live mo. Walang signal ang cellphone sa studio ko. Yan. Ano? Hanggang ngayon, kailan pa ito? Sunday, 9:23 a.m. Sunday. Anong araw na ngayon? Martes. Wala pang response si Chris Bacalares. Tingnan ninyo kung gaano katakot. Wala siyang response at hindi niya nire-replyan dahil alam niya na kapag nire-replyan niya itong message na ito, matatawagan ko na siya pag nag-live siya. Yan ay kung tatanggapin niya ang call ko. Ano? No? Dito malalaman ninyo kung sinong takot. Ako na gumawa ng effort. Ayaw niya pumasok sa punto por punto, papasukin ko siya. Magbukas siya ng messenger. Walang signal ang ano rito. Ang cellphone dito. Tingnan mo yung ano ko. Talk and text tsaka dito. Ang network niya, ayan kawawa naman nagbukas ako ng Facebook, di ba? Merong yan, two-step verification. Ang tagal nga pumasok, kailangan ko pa lumabas doon para makakuha ng code ng two-step verification. Ngayon, ang smart ko wala nang bar. Wala nang bar ang smart ko, yung SIM1, wala nang bar. Yung SIM2 naman, 2 bar, 1 bar, dito naman to. Gusto ko yung ganito. Dapat messenger para hindi mahina yung yung pagpasok ng audio ko. Malakas kasi wifi ang nandito sa loob eh. Sana magbukas si Bacalares ng linya at papasukin ko talaga siya. No? Kung talagang siya, magaling si Bacalares, pasukin natin at itatanong ko sa kanya itong tanong na ito, saan nahirapan si Dan Maasin. Tuloy natin. Dili ni ligoy-ligoy kay dili ra ba ka mudawat og self-interpretation maunang sa Biblia nato gibasa. Wala self-interpretation gibasa ko. Wa na ko ni gibasa kay self-interpretation ng ug wa tay gibasa.
Oh, ang giingon, magbalik-balik ko nga akong kuan, premise. Ang giingon sa Daniel chapter 2 verse 29, nga katong damgo sa hari, nagipakita sa Dios siya, mautoy mga panghitabo nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. O karon, unsa may nahitabo sa ulahing mga adlaw? Pagkahuman sa ginharian sa Roma, unsa man nga ginharian ang naapay ginharian nga ning tindog nga nagpilde sa Roma? Mao na diha kay digid maminaw. Digid maminaw. Digid ba yan na matuturan? Bro, digid mo. Bro, wa man ni. Bro, paminaw bro ha. Bro, ano na lang. Digid. Akong research karon sa e-sword. Bro, research na akong research karon sa e-sword ang pulong Europe sa whole Bible. Ang gawas 0 verses found. Okay, 0 verses found, wala Europe. Wala Europe. Karon, ingon ka man sa Bible ka nagbase. Ako sa Bible karon ng word Europe, ang gawas matubag na ko. 0 verses found. Di ko kahuman sa tinuod-anay lang bro, nga sa pagkasulti bro. Di ko kahuman sa akong tubag kay hapit na unta ko mahuman, imo kong sapawan. Wa man ka sige lagi lang balik-balik. Siguro lang balik-balik sa ulahing mga adlaw. Sige lang. Dili na ko balik bro sa ulahing mga makadawat adlaw. ka og dili. Mao man na sulat. Padungga mo na sulat ko. Ingon sa Bible. Padungga jud ko giingon sa Bible nga Europe. Kana kung gipangita Europe. Matubag na ko. Dili lagi nato supakon ang gitudlo ni Kristo. Ingon ni Kristo ang magbasa, magsabot. Yan, tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo kung ano si Dan Maasin. Tinatanong ko siya. Lagi niyang ginagamit yung sabi ni Kristo, wag daw natin labagin yung sinabi ni Kristo na unawain ninyo. Wala mong sinasabi na wag unawain eh. Nag-uunawa nga si Dan Maasin, pero gusto ko yung unawa niya may pruweba. May pruweba ang unawa. Dahil hindi niya ako mailagay hindi niya ako maipasok sa kanyang gusto. Napaikutin ako sa kwento. Ay pinatanggal niya ako kay Alvin Sanchez. Eto na, pinatanggal niya ako. Okay. Paminaw ha. Ligoy. Sige, tumaga na. Ay, balik-balik na itong ingon si Kristo, sabton. Ang nasulti na ni mo ganina, ayaw nagbalik ka. Iwasan na lang. Luya ni mo. Sige, taguan man ni mo. Killing that time ka. Sige na. Killing that time ka. Killing that time. Iwasan na lang. O diya ha, klaro ha. Ay, dili na to supakon ang gisulti ni Kristo. Nga ang magbasa, magsabot. Balik naman ka ay. Napodo. Ayaw. Nilagi-lagi. Balik. Mapit na to. Tama na sa Brother Junto. Tama na sa yung istorya ganina. Nadungog na ako yung istorya ganina. Katoy mong nasulti ganina ay nato balika kay mo sa mutog kataas. Tiwasan na lang ka hapit na kamahuman. Tiwasan na lang ka mahuman. Naunsa man ka bro. Mura man ka na wa ta man pagibutan bro. Ha. Sige na. Balik nimo imong pangutana. Wa ta ka gibutan imong gibalik-balik wala man imong tubaga. Ingon ka karon nakamahuman, tiwasa na lang. Imo na kong butan sa akong tubag. Natural ko nimo sa akong tubag. Ano, 1 plus 1 equals 2. Ayaw kong tubag aglayo. Asa wa man ta diri na 1 plus 1 sa Biblia ni dili man na 1 plus 1 na pulo kasungay maonten divided kingdoms of Europe. Naabot sa 1 plus 1. Oh, matubag na ko ha. Tubag na ko. Lagi na. Dili nato supakon ang gisulti ni Kristo. Ay lagi ka. Lagi lang Brother Junto, tagay lang sa panahon kay mangutana ra bitaw ka. Gibutan sa imong tubag, kaso mo pangutana. Ayan o, dito nyo makikita ha, sabi niya, yung sagot niya napakahaba pero wala pa dun, di pa tinatamaan nung tanong ko eh. Kasi nasaan ba sa Biblia? Wala kang Bible scholar, wala kang footnote. Saan sa Biblia yon? Sabi, Biblia lang, pasabihin natin na yung 10 sungay ay 10 divided kingdom of Europe. Saan yun? Kasi pinasearch ko na sa Bible, walang word Europe. So, nasaan yun? Dapat direkta na sana siya. Kasi napakahaba ng response niya ni Dan Maasin, napakahaba ng kanyang reply. Wala pa doon ng sagot. Sabi ko,
para nakikita ko na gusto niya kung ano na naghahanap siya ng point na kung saan niya ako malalagay sa bulsa. Ako napansin ko naman yung sabi ko, sagutin mo na ng diretso. Sabi niya, ano ka ba naman? Pinipigilan mo ako Malapit na sana akong matapos. Ay, malapit na pala? Sige, ituloy mo na lang. Ayaw niyang ituloy. Ang gusto niya, balik sa simula. Napakahaba na nga ng kanyang binigay na reply. Napakahaba ng kanyang binigay na reply. Wala pa doon ng sagot. Yan nyo napakahaba na. Sabi ko na nga, narinig ko na yan kanina. Huwag mo nang ulitin pa. Ituloy mo na lang kasi malapit ka nang matapos Yung hinanap ko, yung mabasa talaga yung Europe Kasi yun ang sinabi niya. Walang Bible scholar, walang footnote, Bible lang magsasabi. Bible lang magsasabi. Sige, asan doon? Sabi niya, wag daw kontrahin ang sinabi ni Kristo na unawain. Edi unawain mo. Pero yung unawa mo, bigyan mo ako ng pruweba doon. Anong ginawa niya? Paulit-ulit, sinabi ko, wag mo nang ibalik. Narinig ko na yan. Tuloy mo na lang. Para matapos na. Dahil hindi niya ako madala sa hindi niya ako ma-denggoy. Pinatanggal na ako kay Alben Sanchez. Bro Alben. Okay ra pa bro, mahimo sa i-remove kay kahibaw ko kalayaso na ni siya ba? Kalayaso na ni siya. I-remove lang mo siya bro. Pagkahuman akong tubag bro, ibalik lang siya. Kung mobalik pa siya, pabalik ka. I-remove lang siya para makatubag ko bro. Estilo nila nga wala. Para makatubag kog tarong bro. Para makatubag kog tarong bro. Okay. Ayun, pina-remove ako ni Dan Maasin kay Alvin Sanchez kasi hindi niya mabilog ang ulo ko sa kanyang kwento. Ngayon, ako'y wala na. Hindi na siya ma-interrupt. Hindi na siya ma-interrupt Wala na ako. Tinanggal na ako ni Alvin Sanchez ayon sa utos ni Dan Maasin. Yan. Tinanggal na nila ako kasi yung tanong ko, di nila masagot talaga. Pinaligoy-ligoy pa ako. Ngayon natanggal na ako. Tinatanggal na niya ako. Nung tinatanggal niya ako, sinagot na ba niya ang tanong? Wala na mag-i-interrupt sa kanya dahil wala na ako, di ba? Sinagot ba niya ang tanong? Kinggan natin. Klaro gyud ang gisulti ni Kristo. Ingon ni Kristo bahin sa sulat ni Daniel, ang magbasa magsabot. Klaro ang magbasa magsabot. Wa nag-ingon si Kristo nga ang magbasa mangayog letra por letra. Wala nag-ingon si Kristo niya na. Ang magbasa, magsabot. Karon, unsa may gipasabot sa maong nasulat ni Daniel? Sa versikulo 29, giingon din mahitungod kanimo o hari ang imong mga hunahuna mingsang top sa imong panumduman diha sa imong higdaanan aron sa pagpasayod sa mga butang manghitabo sa umalabot nga panahon. Og ang nagapadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo sa manghitabo sa ulahing mga adlaw. Nahitabo sa ulahing mga adlaw. So, sabto na to ni. Base sa dagan sa panghitabo sa ulahing mga adlaw, unsa man nga ginharian ang ang ning tuhaw pagkahuman sa Roma. Di ba mao ning Europa pulo ka mga ginharian o pungsod sa Europa? Mauna ang unsa gini pulo ka mga pungsod nga ning tabo diri. Mauni ang sadaan nga mapa nila mga pangalan. Mauna ang Anglo-Saxons, ang Franks, ang Alemani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suebi, Visigoths ug Vandals. O kana nga mga pungsod nga maoy ning tuhaw pagkahuman sa ginharian sa Roma. Mauni ang mga ginharian, mga ngalan sa tuwa karon. Ang Germans, ang Swiss, ang French, ang Italians, ang English, ang Portuguese, o ang Spanish. Ang tulo ka ginharian nangawala, ang three Aryan kingdoms, ang Heruli, ang Vandals, o ang Ostrogoths. Unya, na masabtan ni Jando, mangita gid siya litra por litra nga ingon ni Kristo ang magbasa magsabot. Ayun. Wala na ako. Hindi pa rin sinagot. Ulitin ko Hinanapan ko siya ng Bible scholar. Sabi niya, hindi kami nakarely sa Bible scholar.
Hinanapan ko siya ng footnote ng Biblia, hindi kami nakarely sa footnote ng Biblia. Kung ganon, saan kayo nakarely? Sa Biblia mismo. Ang Biblia mismo ang pagsalitain natin. Yung pinagbabasa niya, Portuguese, Spanish, Anglo-Saxon, Lombards, nasa Bible ba yon? Wala. Wala. Wala yun eh. At saka yung Lombard, yung Anglo-Saxon, yung Portuguese, yung Germany. Ha? Germany. Ano ba naman yan? Nasa Bible ba yan? Kanina, hinanapan ng Bible scholar. Alam kong wala sa Bible yan. Ayaw magbigay kasi we are not relating to the Bible scholar. Wala. Sige. Footnote na lang. Footnote. Kasi walang Bible scholar. Footnote na lang. Ayaw naman niya ng footnote kasi hindi sa footnote. Saan kayo nakabatay? Sa Biblia mismo. Ang Biblia mismo, wala namang sinabing ganun. Saan sa Biblia kinuha yung Lombards, Anglo-Saxons, yung Germany, yung Portuguese, Spanish? Saan mo nakuha lahat ng mga yon? Sa kanilang libro. Para lang tong Muslim. Si Kristo hindi pinako sa cross. Asan ang prueba mo sa history? Ayaw magbigay. Hindi kami nakabatay sa Muslim scholar. Hindi kami nakabatay sa Bible scholar. Hindi kami nakabatay sa history. Quran lang. Ayun, Quran ang kinuha. Quran lang. Tingin mo tatanggapin natin yung ganun? So, kahit na wala ako doon sa sa kanila na, hindi pa rin sinagot. Bakit? Ang tanong ko kasi sa kanya, saan sa Biblia? Kasi sabi niya, Biblia mismo ang magsasabi. Ang Biblia walang sinabing ganun. Walang sinabing ganun ng Biblia. So, saan mo binata yan? O, resulta, aklat nila. Kawawa naman. Aklat nila, PowerPoint nila, kawawa naman. So, yung tanong ko, hindi nasagot. Ano bang tanong ko? Saan sa Biblia? Sabi niya kasi, sa Biblia mismo ang magsasabi. Biblia mismo ang pagkukuhanan. Ang Biblia wala namang sinabi na yung 10 daliri, yung 10 sungay Anglo-Saxon, Lombards, Germany, Portuguese, Spanish, wala namang sinabing ganun eh. Tingnan nyo ha? Tingnan ninyo. Kano magsinungaling itong mga SDA na ito? At dahil doon, sabi nila, pagkatapos doon, nung pabalikin daw ako. Alam nyo, paluapin ko na sana. Pinatanggal mo na ako, bakit di mo pa rin sinagot? Balikan ko na sana. Pero hindi ako nakabalik. Alam nyo ba kung bakit? Abangan nyo ang next labas ko ng episode na ito. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang nangyari, ba't hindi ako agad nakabalik. At talagang hindi ako nakabalik. Papakita ko sa inyo ang pagbabalik natin sa Straight to the Point. So, abangan po ninyo ha, ang part 2 nito sa ating episode dito sa Straight to the Point. If you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Maraming salamat at kita-kits po tayo ulit sa next kong labas, ang part 2 nito kung bakit hindi ako nakabalik sa live ni Alvin Sanchez.